Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat At sumaiyo rin. ng kapistahan ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin siya ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan, kaya't sama-sama tayong manikluhod sa kanya, magsumamo. Ibig po naming makita si Jesus. Ito ang ating dalangin ngayong kapistahan. At nawa, matunghayan natin ang kanyang kapayapaan, pag-asa at kalakasan. Upang maging handa tayong tanggapin ang pagpapala ng Diyos, tumahimik tayo sandali. Iyuko natin ang ating mga ulo nang may pagsisisi. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, nagkatawang tao ka upang kami mailigtas sa kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, pinasan mo ang krus upang ipakita sa amin ang iyong wagas na awa at pag-ibig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, nagtagumpay ka sa kasamaan at kamatayan upang ikaw ang aming maging muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Tayo pong lahat. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na yun, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sangga nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila
malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yao'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibasay, Diyos yang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao.
At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. At batiin nga natin ang bawat isa, Happy Fiesta! At bigyan natin muli ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Hesus Nazareno. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Pinagpala ho kayo dahil kayo ang buena mano, ang mga unang kabahagi sa unang misa para sa kapistahan ni Hesus Nazareno. Kaya kayo ang unang sasahod sa mga biyayang nag-uumapaw sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, namimiesta po. Ayan. Ayan. Namamasko po. Pasko pa rin. Tayo'y nagagalak. Bagamat mahirap pumunta ngayon dito sa Quiapo. Masikip, mainit, delikado, pero nagpupunta na kayo dito. Di alintana ang lahat ng mga paghihirap sapagkat alam din nyo na di rin alintana kay Hesus Nazareno ang lahat ng paghihirap para lang tayo'y kanyang pagpalain at basbasan. Ngayong taon na ito, ang ating tema, ibig po naming makita si Jesus. At hindi ba yun ang dahilan kaya narito tayo ngayon? Hindi kayong makontento kahit ngayong mga nasa labas. Kasabihin natin, pwede nang umuwi, pero hindi, Father. Papasok pa rin kami sa simbahan. Dahil ibig naming makita si Jesus. Hindi lang ito para sa piyesta, kung hindi buong buhay natin, wala tayong ibang hinahangad kung hindi makita ang Diyos. Sapagkat sapat na iyon. Kahit may sakit, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may dinadaing sa buhay, makita ko lang siya. Nabubuhayan na ako ng loob. Makita ko lang siya. Nagkakaroon uli ako ng pag-asa. Makita ko lang siya. Nagkakaroon ako ng lakas. Hindi ba't yun ang dahilan kaya tayo narito ngayon? Ngunit, masdan ninyo, si Jesus na ibig nating makita, tingnan niyo po ang kanyang mukha. Tingnan niyo po ang kanyang daladala. Si
Siguro po, kung hihingin ko, bigyan nyo nga ako ng picture ninyo. Anong ibibigay nyo sa akin? Baka ang ibigay nyo yung graduation picture nyo, nung poging-pogi ka pa o magandang-maganda ka pa. Makinis pa ang balat mo, wala ka pang puting buhok. O nung araw na kinasal ka, o nung nagdebo ka. Anong profile picture mo ngayon? 'Di ba? Pipiliin mong maigi yung pinaka-guwapo ka, pinaka-maganda ka, pinaka-maporma ka. Kasi yan ang ipapakita mo sa marami. Pero masdan ninyo, ang Jesus na ipinapakita sa atin ngayon, hindi yung nakangiti, hindi yung walang pelekis, walang sugat, kundi isang Jesus na nagdurusa. Hindi isang Jesus na may dalang setro na parang haring maringal, kung hindi ang dala-dala niya ay krus. Siguro nga ho, kaya malapit siya sa atin dahil sa larawan niyang iyan, mas ipinapakita niya na ang Diyos ay hindi naiiba sa atin. Siguro nga po, yung mga mayayaman at makapangyarihan, pag napatingin tayo sa kanila, parang ipinamumuka sa atin, ibang-iba sila sa atin. Mabango, postura, magara. Pero si Jesus Nazareno, di kaiba sa atin. Katulad na katulad natin. Kaya nga siguro, napakalapit niya sa puso natin. Sapagkat pagkakita pa lang natin sa Kanya, ang nakikita natin ay ang Diyos na kaisa natin. Paalala rin mga kapatid, ang tunay na deboto, kaisa din. Nakikipagkaisa din. Nagkakaisa din. Ang tunay na deboto, marunong makiisa. Sinabi ko ni isang araw, ang hirap sa mundo natin ngayon, ang tukso sa mundo natin ngayon, makaisa. Aminin natin, yun ang tukso, makaisa ka. Maisahan mo. Baka nga sa upuan ay nakaisa ako. Naunahan ko siya ron sa upuan. O binigyan kang sobrang sukli, nakaisa ako. Kulang yung sukli. Sobra ang sukli. At hindi niya napansin. Kulang yung binayad ko. Tinanggap pa rin. Nakaisa ako. Ako ang napili, kahit na alam kong mas karapat dapat yung isa. Kasi chinismis ko, siniraan ko, nagkalat ako ng mga kasinungalingan. Ang tunay na deboto, katulad ni Jesus Nazareno, nakikiisa. Nakikiisa siya sa ating lahat. At kung talagang sabi nga natin, tayo ang unang sahod ng biyaya ngayong piyesta, dapat din tayo ang unang marunong makipagkaisa. Katulad ng ipinakita sa Ebanghelyo at pinakita rin sa ikalawang pagbasa, bumaba ang anak ng Diyos. Kaya naman siya iniakyat, nagpakababa, nakiisa. Ito yung idasal natin mga kapatid upang maging handa tayo
sa pagpapala ni Jesus Nazareno? Anong kailangang bitawan natin para tunay tayong magkaisa? Yung pride, yung galit, yung inggit, yung sama ng loob? Anong kasalanan ngayon ang sumisira sa iyo? Sumisira sa relasyon nyo, sa pamilya nyo, sa samahan ninyo. Ngayon, sinasabi ni Jesus Nazareno, iwan mo na dito yan sa Quiapo. Kaya hindi mabuo-buo ang buhay mo. Kaya hindi tayo magkaisa ng tunay. Iwan mo na sa akin yan. Bitawan mo na yan. Para tunay na magkaisa, hindi lang tayo, kung hindi kay Kristong ating Panginoon. Ngunit, hindi lang din naman paghihirap, pagdurusa ang nakikita natin. Nakita nyo naman ngayon, bagong bihis ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nakita nyo naman, kumikinang, bagamat may dala siyang krus, kumikinang ang kanyang anyo. At napansin nyo ba, napakaganda ng ating altar. Sapagkat gusto rin niyang sabihin, oo, may pagdurusa, may krus, pero may kaluwalhatian, may tagumpay ang Diyos. At ito ang nagpapabigay sa atin ng pag-asa, sapagkat hindi lahat nagtatapos sa krus. Ibig po nating makita si Jesus sapagkat ang nakikita din natin sa Kanya, hindi pagkatalo, hindi kamatayan, kung hindi tagumpay at kaluwalhatian. Kaya nga't katulad ng Nazareno na parang nadadapa, napapaluhod, parang bumabagsak, siya rin ay umaahon at bumabangon. At ito rin ang tunay na deboto. Hindi sumusuko. Hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi bumibitaw sa mabuti at totoo. Sapagkat alam niya, anuman ang mangyari, magtatagumpay ang kasama ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ang nakikita nating Jesus, nagdurusa, may pasang krus, pero maluwalhati at tagumpay din. Magpasalamat tayo sa Kanya, sapagkat kailanman di niya tayo iiwan. Kailanman di niya tayo kalilimutan, kahit minsan nakakalimutan natin siya at sumusuway tayo sa Kanya. Hilingin natin ang biyaya na sa pagkakita natin sa Kanya, tayo'y tunay na makiisa sa Kanya. Ang tunay na deboto, kaisa ni Jesus Nazareno, kaisa ng kapwa deboto. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at narito kami. Sinugo nyo kami dito upang iparinig sa amin ang iyong wagas na pagmamahal at awa. Bagamat kami minsan hindi karapat-dapat, bagamat minsan kami nakakalimot, nariyan ka lagi. Kaya nga po, ibig po namin kayong makita. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, ang aming pagsisisi, ang aming panalangin. Sapagkat kung kayo ang kasama namin, kakayanin namin ang lahat sa paglalakbay dito
sa lupa. Ibig po namin kayong makita at pinagdarasal namin ang piyesta ngayong taong ito maging banal, ligtas at maayos sapagkat nagkakaisa ang mga tunay mong deboto at alagad. Tulungan niyo po kaming magkaisa. Tulungan niyo po kami maipakita namin ang iyong pag-ibig at kabutihan sa mundo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan. Sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik natin ngayong ibulong sa Kanya ang iba pa nating mga kahilingan.
Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy ng krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y naging mga anak ng Diyos sapagkat nakiisa sa atin si Jesus Nazareno. Kaya sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hinahayaan naming sirain kami ng kasalanan, kung hindi kami marunong magpatawad at humingi ng tawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Liwanagan niyo po kami at pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, kaisa natin sa kahirapan at kaluwalhatian, ang ating pag-asa at kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Maraming salamat po. Ay iyong yatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan.
Muli po ay maraming salamat sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapagawa, pagpapaganda at pag-ayos ng ating simbahan at ang mga nagbibigay po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At sama-sama po tayong magdasal na maging banal, ligtas at maayos ang ating Nazareno. At sana maalala ng bawat deboto ang ating tema, ibig po naming makita si Jesus. Kaya't ngayon pa lang ho, sa mga deboto na sasama sa prosesyon, iwasan na po natin ang pag-akyat at pagsampa para hindi na matabunan si Jesus Nazareno. Kita nyo naman po sa simbahan, pinapakita natin siya at gusto natin bigyan siya ng galang at taos na pagmamahal. Ayaw nating masira ang kanyang damit, madumihan, magkagulo-gulo ang kanyang buhok, ang kanyang korona, ang kanyang krus. Ang tunay na deboto, nakikiisa, nagkakaisa, sapagkat yon ang ipinakita ni Jesus Nazareno. Ang tunay na pagpapalain ay yung marunong makiisa, sapagkat yon ang landas ng Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Ating bigyan ng papurit parangal ang mahal na Poong Jesus Nazareno.